Mga kaibigan, patuloy pa rin natin tinutukan ng kaso ng lupang may titulo naman at mga legal na dokumento pero giniba pa rin. Para malinawan ng legalidad ng mga kagarapang ito, live sa studio natin ngayon si Attorney Jariel Palmediano. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Sir, bakit po ba giniba yung mga kabahayan at yung ibang mga negosyo naroon sa lugar na yon sa kabila ng mga titulong pinangahawakan ng mga residente? Base doon sa records na aking nabasa, giniba ng Task Force Copris yung mga bahay na to o yung mga establishmento na to dahil doon sa application na may nagki-claim na may-ari ng lupa at sinasabing itong mga tao daw to na nagtayo ng mga kanilang bahay ay mga squatters. So dahil doon, itong Task Force Copris na direktang nakakonekta sa Office of the Mayor, meron silang natanggap na mga titulo na galing dun sa nagki-claim na may-ari ng lupa. So, based doon, itong Task Force Copris, yun naman ang naging basehan nila sa pagtanggal ng mga buildings or mga bahay na yon. So, ibig sabihin, sir, yung mga papeles na hawak ng mga naninirahan ho doon o naging negosyo ay lumalabas na peke? Maaring ganun yung kwan. Pero dahil dun sa kiniklaim ng mga residente doon na kanila daw nabili yung lupang yon, at dahil dun sa still nakabinbin na kaso dun sa korte, dapat po ay hindi pa po ginigiba yung mga bahay po na yon. Dahil wala pong court order na nagsasabi na itong mga bahay, mga tao pong ito ay squatter nga. So, ibig sabihin, sir, medyo ang pinangawakan lang ng mga residente rito, ito may court order pa rin po, tama ho ba? Ibig sabihin, parang may court order. May court order, pero ibig sabihin, nagiba kagad yung mga tahanan at wala na tira. Opo. Paano gagawin nila? Hanggang saan? Hanggang kailan po sila makikipaglaban dito sa lupaing ito na sa paniniwala nila ay may hawak silang mga papeles? Ayon kasi dun sa batas po natin, dahil po dun sa right ng mga responde, itong mga tao na giniba ang mga bahay, since meron naman silang titulo, dapat yung itong Task Force Copris inabisuhan muna sila bago nila inabisuhan muna sila bago nila giniba yung mga bahay ng mga residente. So, ang lumalabas kasi, hindi daw sila inabisuhan. So, if ever po na hindi inabisuhan yung mga tao doon na nandun, kung yun nga ang nangyari, na wala ngang abiso, illegal po yung pagdidemolish sa mga residente. Paano po yun, sir? Ibig sabihin talagang may batayan at merong kumaga parang papeles na maghahabol doon sa mga residente na legal ang kanilang paninirahan doon. Pero paano ngayon ito na wala na po yung kanilang bahay at mga negosyong kanilang pinundar doon? Dahil doon sa batas po natin, meron sinasabi doon na dapat bago gibain yung mga bahay na to o yung mga building na to, kailangan giniba yung bahay na yon or establishmento sa na merong nga sinabi abiso na at least 30 days. Para tapos meron din dapat alam na relocation area ng mga responde, yung mga tao. Gayon din, dapat yung demolition na nangyari ay nangyari ng maganda ang araw sa office hours. So, 8 to 5, ganon. Tapos, walang calamity na nangyayari. Ganon. So, kailangan nung giniba yung mga yon, alam na ng city government kung saan ilalagay yung mga may paglilipatan na. May paglilipatan na yung mga tao na dinimol. Yung mga naninirahan dyan, so ang balita po ba ninyo, wala pa talaga mga lilipatan ng mga oras na sinira na yung kanilang mga bahay? Sa pagkakaalam ko, wala silang malilipatan dahil sa ngayon ay bumabalik sila doon sa area na pinaglipatan nila na pinaninirhan nila. So ano, sir, ang maaaring ipayo natin sa mga residente ng lugar na yan?
Sa ngayon po, paari po tayong mag-file ng dun sa Office of the City Mayor na sila ay tulungan for their relocation. If ever na, yun nga, ganon. Tapos, itong mga residenteng ito, pwede ring mag-file ng damage case against dun sa mga na nagpa-demolish sa kanila. So, ibig sabihin, sir, talagang meron pa silang habol, meron pang pag-asang, kumbaga, doon sa lupang pagmamayari, di umano ng Kopris. Na ng ibang naghahabol? tao. Ibang tao? Ethical properties. Oo. Yung Kopris nga pala, task force yun, di Yan, ba? task force. Meron pa rin silang habol doon sa lupang kanilang pinaniniwalaan kanila. Opo, dahil sinasabi nga po nila, meron silang titulo doon sa lupa. Ibig sabihin, kailangan munang patunayan doon sa korte kung sino talaga ang nagmamayari ng lupa. At in the meantime, sir, hindi naman dapat kasi giniba kagad yung mga tahanan doon. Opo, kailangan. Giniba ba yung mga tahanan doon dahil sa Direct Office of the City Mayor, yung kanilang kaugnayan doon sa yung task force na nagiba? Pardon po? Hindi ba may kaugnayan kasi doon sa Office of the City Mayor, yung task force na nagiba doon sa kanilang mga tahanan, kaya napadali ang pag-iba roon? Yung task force Kopris talaga ay ginawa ng city government. I see. Para sa mga demolition ng mga mga buildings na nakalagay sa mga danger areas, sa mga nakakabalakid sa mga pathways natin. So yun yung kinukuha ng task force Kopris. Kaya lang medyo napabilis lang yung pagde-demolish sapagkat binibigay niyo po yung mga dahilan kanina at hindi nakasunod dito yung task force na yon. Pardon po. Hindi nakasunod. Ibig sabihin, maaari po na hindi sinunod ng task force Kopris dahil nga yung mga papers na status o kaya yung mga pagkasunod-sunod ng mga bagay na dapat ginawa ng task force Kopris, katulad ng pag-abiso. Ang kinukuha ng mga residente, wala daw silang abisong natatanggap. Ayun. At giniba na lang sila. Alright. Naku, Attorney, maraming salamat po sa inyo. Attorney, mga kaibigan, isa pa rin po sa kaso na talakayan natin ngayon ay tungkol din sa property. Pero ang kaso ito naman ay foreclosure property ng SSS na hinihulug-hulugan ng kababayan natin si Henry. Kaya lang, mukhang may problema po sa papeles. Alamin natin yan sa report ni Irene Quintana. June 2005 nang magkasundo ang magkapitbahay na sina Henry Traballo at Charlie Madronio na bayaran ng hulugan ng isang foreclosed na property sa SSS. Ito ay may sukat na 120 square meter, may nakatayong 2 bahay at aabot sa 515,000 pesos ang halaga nito. Nagkasundo ang magkapitbahay na maghati sa bayaran pero ang titulo ng lupa ay ipapangalan lamang kay Charlie. Ang kasunduang ito ay verbal na usapan lamang at walang formal na pinirmahang kontrata. Ngunit dahil sa labis na pagtitiwala ay nagbayad itong si Henry ng halagang 3,300 pesos kada buwan sa loob ng 4 na taon at kalahati. Buo ang pagtitiwala niya kay Charlie na maghulog ng kanyang bayad sa SSS at binibigyan lamang siya ng resibo nito. Ito ang photocopy ng mga resibong nagpapatunay umano na binabayaran ni Charlie ang kanyang SSS. Ngunit nito lamang July ng taong ito ay inihinto na ni Henry ang paghuhulog ng bayad dahil hindi na rin niya mahagilap kung nasaan si Charlie. Doon niya nadiskubre ang mga kalokohan umano ng pinagkatiwalaang kapitbahay. Kilala ko yung Charlie Madronio, matinuho yan. Itong bandang huli na parang nagkamal sila ng maraming pera dahil nga sa panluloko ng nanay niya. Maraming lupang bininta na hindi naman kanya. Natuto yung bata pa yan eh. Natuto, pati ako, itong Charlie, ako ang niluloko. Sa kabila ng nangyari, gusto pa rin sana ni Henry na ituloy ang pagbabayad ng nasabing property sa SSS. Ang problema, may patakaran daw ang SSS na kailangan niyang sundin. Pumunta ako ng SSS, hindi ko mabayaran dahil kailangan pa ang
pumirma yung Charlie Madronio kasi nga nakapangalan sa kanya. Kaso nga po, hindi naman po makita namin. Paano nga ho, nagtatago naman din sila, mga wanted ho sila. Ang kapatid niya nakakulong na sa Valenzuela, puro estapa ang kaso, puro panluluko. Yung nanay niya hanggang namatay, may warrant of arrest. Puro estapa ho ang kaso. Ito na naman sa akin. Pinayuhan siya ng SSS na kumuha ng deed of conditional sale mula kay Charlie. Pero noon pang nagkikita sila ay hindi na siya binigyan ng naturang kopya. Hindi ako bibigyan dahil ang interest talaga nila, ang bahay makuha nila. Matagal ko nang hinihingi yun, 5 taon na hindi nila maibigay-bigay. Hindi na napigilan ni Henry ang halu-halong emosyon ng galit at kalungkutan sa nangyaring panloloko sa kanya. Ako, mahina na ako, may sakit ako. Gusto ko sana kung mamatay man ako, may biniwanan ako sa mga anak kong papel. Mahina ako, nanghina na ako. Hindi ko alam kung tatagal pa ako. Masakit man, alam niyang isang aral ito na dapat niyang tanggapin. Sobrang tiwala ako. Hindi ko alam na lolokohin ako. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Tama ba yung ginawa ni Henry, sir? Henry Trabalio ipakatiwala ang pagbabayad ng lupa sa kanyang kaibigan, sir? Ibig sabihin parang si Charlie Madronio. Ano ba, sir? Madronio. Supposedly, sa mga kontrata na ganyan, pagdating sa mga real properties, ayon sa ating batas, supposedly dapat nakasulat yan. So, dahil dito, ang kontrata daw nila ay dahil oral lang daw, o verbal. So, wala tayong panghahawakan ngayon tungkol sa rights niya doon sa property na nangyari. Ibig sabihin, tama rin ba yun, sir, in the first place? Parang, kumaga, subject for foreclosure na ng SSS po yung kanyang lupang binibili, di ho ba? Yung lupa daw na binibili nila sa SSS ay foreclosed property na. Ibig sabihin, owned na siya ng SSS. Kaya, ibig sabihin, kailangan pang, sabi nga ng SSS, sir, kailangan mo nang kumuha ng deed of conditional sale. Tama ho ba yung deed of conditional sale na sinasabi ng SSS ayon dun sa kanya ay para makuha niya yung share niya dun sa property na pinaghahatian nilang hulugan. So ang deed of conditional sale na yon, parang yung kalahati nung binabayaran niya o kalahati ng lupa na kanyang binabayaran ay mapunta na sa kanya. Ayun. Alright. Pero dahil nga po sa hindi niya na makita itong si Charlie, ano bang pwedeng panggawin nitong si itong mama, si Mang Henry? Actually, kasi masyado siyang nagtiwala dun sa kiniklaim niyang kaibigan, no? So, dahil dun sa trust na bali, dun sa revised penal code natin, mayroon tinatawag na estafa. So, itong si Mr. Madronio, maaari siyang filean ng kaso for estafa. Ayun. Naku, ibig sabihin talagang magkakapatid na sila. Sabi nga niya, yung mga kapatid ni Madronio sa kabuuan, puro estafa ng kinakarap. Pati si Madronio maharap din sa ganitong kaso. Maaari po. Sa tingin nyo ba, sir, ay obviously may irregularidad sa transaksyong ito? Based dun sa records, kung susuriin po natin, kung may ipapakita naman ng records na nahuhulog nga yung mga ibinibigay na share ni Mr. Trabalio dun kay Mr. Madronio, ibig sabihin na yung pagbabayad niya ay legal naman. Pero dahil dun yung hinuhulugang lupa ay nakapangalan dun sa Madronio at ngayon ay sinasabing hindi na siya kasali dun sa property. Yun nga, yun yung trust na binigay ni Mr. Trabalio dun kay Mr. Madronio na nabali. Ayun. Na nagko-consider for
case of estafa. Ayun. Attorney, may update pala itong kaso ni Henry, sir. Pakinggan muna natin ang kanya naging kwento. Magandang hapon po, responde. Kamakailan lang po ay nagkita kami ni Charlie Madronio. Pinalalabas po nila na nakikitira lang po kami dito. Binabaliwala po nila ang aming mga inuhulog at ibinibenta na po nila ang kabuuang bahay. Abandonado na po ang bahay. Iniwan na nila ito. Binaliwala din nila lahat ng kasunduan namin, maging sa barangay. Nais ko lang po matulungan nyo kami na maharang sa SSS yung bentahan na yan. Maraming salamat po sa responde, sa lahat ng mga staff. Salamat po ng marami. Alright, sir. Ano po ang dapat gawin ni Mang Henry? So sinasabi niya doon na ibinibenta nga na itong si Madronio na kung ano yung property. So pwede nating mag-file ng case for temporary restraining order o kaya mag-apply dun sa SSS kung ano yung batas talaga na maaring gawin ng SSS kasi ang SSS may sariling batas na sinusunod. So pwede niyang puntahan ng SSS na pwedeng i-restrain yung pagbebenta ng property. Ayun. At pwede rin pong bukod, sabi nyo nga, sa pamamagitan ng local court. Oh, pwede po. Alright. Ano ba, sir, ang mga advice nyo sa iba pa nakakaranas na ganitong problema? Sa mga ganyang nakakaranas po ng problema na tungkol po sa inyong mga lupa, kailangan po ninyong gumawa ng sulat ng inyong kontrata. Huwag po kayong umasa na kayo po ay nagkaintindihan lang sa inyong usapan kasi hindi nyo po yan pwedeng panghawakan sa korte. So mas maganda po na kayo po ay gumawa ng kasulatan sa inyong ginagawang kontrata. Alright. Attorney Jeriel Balmediano, maraming salamat po sa oras po ninyo. Magandang gabi po. Magandang hapon po. Ang iba pang serbisyo publiko sa pagbalik ng Responde.